ay nalako na po sa mahilig ng salita ng Panginoon. Kung meron pong prayer request, atin pong lulog sa Panginoon. Praise God. Kung wala na po, let's continue po dahil mayroon po tayong maraming nagawin po sa Panginoon. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Palakpan naman ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandang loob po sa ating. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay mabuti at binigyan na tayo ng magandang panahon. Hallelujah. Amen. Dahil siya may hawak sa buhay, siya may hawak, hallelujah, sa lahat ng mga lang, sa langit, sa lupa, sa lahat ng panahon. God, hallelujah, control everything. Ang Diyos ang may hawak sa lahat ng mga bagay po rin ng ating Panginoon. Praise God. At ay po ang nabigay ng praise God. Ang ating pong paksa ngayon ay sacrifice. Sacrifice. So, ang sacrifice ay po sa Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Praise God. And it came to pass after these things that God had sent Abraham. Praise God. At ang sabi po, and said unto Abraham, he said, behold, here am I. And he said, take now thy son, thy only son, whom thou lovest, and give thee into the land of Moriah over him, therefore for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee. So, salamat sa Panginoon. Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin, mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Lord, ang wala pa Panginoon dito, dahil po ay maaga magsimula po, Panginoon, ilako mo sila. Alisin mo na sa gawal hadlang ng po, Panginoon. Lord, mamaya po, Panginoon, ang funeral service po, Panginoon, dahil ilibing ang isang kapatid, Panginoon, doon sa Sangatid, Panginoon, ay nagbigay ng magandang panahon. Salamat po, Panginoon. Lord, ikaw may hawak sa buhay ng bawat isa po, Panginoon. Salamat sa buhay, salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat sa kaluluwa, salamat sa iyong banal presensya. Let the fire of the Holy Ghost bring healing, bring revival, bring deliverance. Ikaw, Panginoon, ang may buhay. Ikaw ang may kagalingan, kalakasan, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po sa kaluluwa ng bubuhay sa iyo, magsamba sa iyo, Panginoon, Lord. Halisin mo ka sa kalalagaman. Sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name. Purihin ka, Ama. Hallelujah. Luwalapin ka, Ama, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng hands of Lord, purihin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin ang Panginoon. Hallelujah po. Purihin ang Panginoon. Praise God. At ang Panginoon ay mabuti. Bukas po ay mayroon tayong sectional conference sa mga tatay dyan po sa Marikina Church. Ang registration ay 350 na dyan po sa ating pong bulletin board na nakapaskil po. So salamat sa Panginoon dahil palaala ko purihin ng Panginoon. At ang ating tinatalakay ngayon ang sacrifice. Ang sacrifice ay mahalaga po sa Panginoon. Kaya ang pagsamba sa Panginoon, it is a sacrifice. Ang maging maaga sa Panginoon, it is a sacrifice. Ang pagbuburi sa Panginoon is a sacrifice. Ang pamimigay sa Panginoon is a sacrifice. Kailangan natin, hallelujah, ang sacrifice sa Panginoon. Ibig sabihin, hallelujah po ang gusto po ng Panginoon. Sa Tagalog pa, ay pagkalipas ng ilang panahon at sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sabi sa kanya, sinasamo mo ang
isama mo ang isa sa pinakamamahal mong anak. Sabi ng Panginoon, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, the only son. Magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo ang handog at ihandog mo siya sa akin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya ay ihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak, the only son. So verse 3, kinabukasan maaga bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya na ikatlong araw at paglalakbay na tanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang at ang bata ang akyat sa bundok. Sasamba kami sa dakong roon at babalikan namin kayo. Anong sabi dito? Sasamba sila sa Panginoon, sila mag-ama sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon at maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Ang pag-alay sa Panginoon ay ang pagsamba sa Panginoon na ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Palapan natin ang ating Panginoon. Amen! Kailangan sambahin ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon ay pumunta kayo sa bundok ng Moriah at ialay mo ang iyong kaisa-isang anak, the only son. Ialay. Para pagsamba sa Panginoon. Ang alay o ang sacrifice, ang sabi po sa Hebrew ay sibak, meaning sacrifices of righteousness, sacrifice of strife, sacrifice of good things, the covenant sacrifice. So ang sacrifice ay sakripisyo na katuwiran, sakripisyo na ikaw masaktan, sakripisyo na mamatay ang mga bagay, maara mo sa sakripisyo mo sa Panginoon, sakripisyo na mayroong kapitan sa Diyos. So kapag mayroong sakripisyo mo sa Diyos, sacrifice ay mayroong kang kobinan sa Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi mo ipagkaila, hindi mo pagkait, hindi mo panghinayang dahil yan ay ang pagsamba sa Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sinabi ko sa New Testament Greek word, ang sacrifice is usa, meaning sacrifice is the act or the victim. So, ang sacrifice is ang agawa o biktima. Sa literally o figuratively expression, it is a service to God. Sa literal man o symbolikal o simbolo o talinghaga, ang sacrifice is a service to God. Ay ang pagsamba sa Diyos, ang pagservisyo sa Diyos, ang paglingkod sa Diyos, ang pagbubuhay sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, ay ang ay sacrifice sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. At sabi na nila, mayroon bang samba dahil mayroon po tayong paglilibing. Pero praise God, ang sabi ng ating Panginoon, mayroong ilibing man o walang ilibing. Ang sakripisyo ay pagsamba sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, hallelujah, worship God all the time. At sabi ng Panginoon, sa Matthew 6 verse 33, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang kanyang righteousness, ang kanyang katuwiran. So ang sacrifice, it is a righteousness. Righteousness, yan ang katuwiran. Katuwiran, ibig sabihin, kabutihan. Ang kabutihan, ang iyong kagandaang loob, ang iyong pong pagsamba sa Panginoon. Kapag ikaw ay laging muli, yan ang iyong sacrifice sa Panginoon. Hindi ka sacrifice kasi laging muli ka. Iba'y laging muli.
Hindi na sakripisyo sa Panginoon. Ang sakripisyo, maaga kang gumising, bagay na Abraham, maaga sa gumising, hallelujah, manalangin sa Panginoon, ay sasamba sa Panginoon sa bundok ng Moriah. Kaya ang pagsamba sa Panginoon, it is a sacrifice na ikaw magsamba sa Panginoon. God honor our sacrifice. Ang Panginoon, iginagalang niya ang ating mga sakripisyo. Praise God, hallelujah. Kung minsan marami ang sakripisyo, kung minsan kaunti, ngunit hindi tayo tumitingin sa dami at kaunti. Pero sabi ng Panginoon, saan man nagkatipon ang mga kanyang mga anak, nariyan siya sa ating kalagitnaan. Amen. For where, hallelujah, God together in His name, here in the midst of us, kung saan tayo nagkatipon sa kanyang pangalan, ay nandiyan siya. We are not lifting up people, but we are lifting up Jesus Christ. Pinataas natin ang pangalan ng Diyos. Inupurin natin ang Panginoon. It is the Word of God that we worship His name. We are not worshiping idol, we are not worshiping people, but we are worshiping His name. Sabi po sa First King chapter 9 verse 3, my name shall be called in the temple, the sanctuary, forever and ever. And my eyes and my heart shall be there perpetually. Ibig sabihin, ang pangalan niya ay sa templo. The name of God. What is the name of God? Is Jesus. Amen. Jesus is the name of God. Hallelujah. Jesus means Savior. Hallelujah. At ang kanyang pangalan ay manatili sa kanyang templo nang walang katapusan ng kanyang pangalan. At ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay nandiyan. Kapag nandiyan ang pangalan, amen, purihin natin ang ating Panginoon. Kaya kapag tayo mag-sacrifice sa Panginoon, God knows your heart. God knows what you are doing, what you are worshiping God. You are not worshiping people. Hindi tayo nagsamba sa tao. Dahil sa mundong ito, ay kapag nagsamba kinakailan, parang i-entertain ang kanilang physical life. Sa mundo ito, gusto nila ay magandang simbahan, malamig, tapos ay meron mag-entertain mga araw, tapos kinakailan may nakikita sila na ano. Maganda meron po ganun, pero po, hindi tayo nagsamba sa bagay. Ba't sinasamba natin ng Diyos sa Espiritu ng Tuhanan? Kaya nasabi sa John 4:24, God is Spirit, worship God in Spirit and in truth. Kaya ang sacrifice, it is a service to God. Kunin natin ang ating Panginoon. At ang sacrifice ay sinisyo sa ating Panginoon. Kaya naman, lagi tayong late, yan ang ating maging nature, ang character late. It's not a sacrifice. Lagi na yung late sa Panginoon. Kaya ang blessing ng Panginoon, protection ng Panginoon, late ka na. Late na rin. Pero kapag lagi kang maaga sa Panginoon, lagi kang binibigyan mo ng unang ating Panginoon, priority ang ating Panginoon. Ibig sabihin na unang Panginoon, uunahin ka ng Panginoon. Parang sa pilahan, praise God. Doon sa pilahan na nilibigay ng bigas, yung chuchi ng nilibigay, hanggang maaga pa. Kasi mamimigay ng bigas. Kapag kayo mamimigay, maaga kasi ngayon nanganap na matay. Hindi ba? Pero kapag sasama sa Panginoon, laging late ang alin na. Pero sabi ng Panginoon, para kayo mabubuhay lamang sa tinapay. Kaya nagsabi na Pedro, we are not lived by bread alone, but every word that proceeds out from the mouth of God. Matthew chapter 4 verse 4. Hindi tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Panginoon. Amen and amen. God honors our sacrifice. Iginagalan ng Panginoon ang ating sakripisyo. Pero kapag nagaling natin laging late ang blessing ng Panginoon. Kaya kailangan natin ang ugaliin natin na ang paglingkod natin sa Panginoon. It is a sacrifice. Manayog man ang manapit ng dyan ng palagi sa presensya ng ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Kaya sabi ni David sa chapter 27 verse 4, sabi nga, one thing I have desired in the Lord, mayroon isang bagay ang hangad ko sa Panginoon, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, manatili sa tahanan ng Panginoon, buong buhay ko manatili sa tahanan ng Panginoon.
praising to the Lord. Ang kagandahan ng kabanalan niya, ang kagandahan ng pagpupuri niya. Hallelujah! Ang pagpupuri natin sa Panginoon, ang pagpupuri mo, ang kabanalan ng Panginoon. Kaya, hindi nawawala ang kabanalan, hindi nawawala ang pagpupuri. Dahil ang pagpupuri is ang sacrifice. Kaya nga sa Psalms 47 verse 1, "Oh, clap your hands, all ye people, shout into God with a voice of triumph." Amen! Kama, magpasamba sa Panginoon, isigaw mo sa Panginoon, "Lord, salamat ko sa buhay, salamat ko sa kalakasan." Amen! Hallelujah! Kaya sa mga Senyor naman, ayaw mo makupuri sa Panginoon, ganito nga ako. Senyor naman, batang naman, tinitingnan ng Panginoon ang sakripisyo mo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Dahil sabi ng Panginoon sa mga Isaiah 40 verse 31, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as in eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint." Kapag hinintay natin, hallelujah, presensya ng Panginoon, hindi ka naghimago, hindi ka nagsasawa sa paghintay sa Panginoon. Basta itatagal na mo ba ang Panginoon? Natatagal na wala na. Kaya maghintay na pa rin. Amen! At ang sabi, ang hindi nagsawa sa paghintay sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, pumapailan lang sa kaya ng isang kanila. Kahit may bagyo, lalo pumailan nga ang kanila. At ang sabi niya, tumakbo siya na hindi nanghina, lumakan man ang hindi ang law. Di, brother na bibiri ang day sa woman ng bibiri, hindi ka nanghina, hindi ka napapagod. Hindi ka nanghina, hindi mapagod, parang imposible na tayo. Hindi ba? Parang, ano ba? Ano robot? Ano ay espiritu? Ang ating katawan, nanghihina. But if the fire of the Holy Ghost, if the power of God is upon you, hindi ka manghihina. Dahil siya ang kalakasan mo. Mayroon kang spiritual energy. Amen ka? Kaya kasi, mayroon ka bang energy? Magkaroon ka lang ng energy, mayroon ka ng lakas. Kapag purihin mo ang Panginoon, sambahin mo ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Mayroon, lumalakas ka. Kapag sinamba mo ang Panginoon, pero kapag tinatamad ka magpupuri sa Panginoon, tinatamad ka masamba ng Panginoon, hindi ko lalakas ang iyong buhay. Hindi po. Kaya gusto ko ng Panginoon ang pagsamba at isang sacrifice. Ang paglilingkod sa Panginoon isang sacrifice. Kaya si Abraham, siya ang unang inutusan ng Panginoon, isakripisyo mo ang iyong kaisa-isang anak bilang alay pagsamba sa Diyos. Amen ba? Ano ba siya? Mahal ang anak mo, bakit ialay yung anak mo? Patayin pa kayo alay sa Panginoon. Hindi ba mahal mo Panginoon? Bakit itutuloy mo? Diyan lang titignan ng Panginoon. Sinusubok ng Panginoon kung saan ka maglilingkod sa anak mo, sa bagay na ito, sa mga bagay o ang Diyos ang iyong sambahin. Amen ba? Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? Palamahan natin ang ating Panginoon na hindi po tayo manghihina kapag sambahin mo ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? Hallelujah! Kaya, inalay niya ang kanyang anak. Nung inalay niya ang kanyang anak, na kanyang susunugin, bago susunugin ay kakatayin o papatayin. Nung papatayin niya ang kanyang anak, ang sabi ng nakakaangin ng Panginoon, Abraham, huwag mong ituloy na ilagay at patayin mo yung anak. O ilapat ang iyong makakay sa kanya dahil nakikita ng Panginoon ang iyong sakripisyo, ang iyong pagmamahal sa Diyos na hindi mo pinagkait ang iyong anak. Kaya nga magsamba sa Panginoon, hindi ka nanginayang oras man, panahon man, pera man, anumang bagay, hindi ka nanginayang sa akin, hindi ka nanginayang sa akin, dahil yan ang sakripisyo mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Palabaran ng Panginoon. Kapag nanginayang po tayo sa anumang bagay na paglilingkod natin sa Panginoon, ang Diyos ay hindi rin
ipagkaloob niya kaya kailangan mo. Opo. Ano sinasabi ng Psalms? Ang Psalms 84 verse 11. Ang sabi namin, the Lord is God and shield. He is our God and shield. Siya ang ating pong Diyos na sanggalang. Siya ang ating Diyos na nabigay na kalakasan. At ang sabi niya, no good things will He hold to them that walk upright. Sabi niya sa Psalms 84 verse 11. Hindi niya ipagkait ang mga bagay na mabuti sa kanyang mga anak na nagsasakripisyo sa kanya. Ay ibig sabihin, kung ikaw nagsakripisyo sa Diyos, hindi rin magkait ng Panginoon anumang bagay na mabuti para sa atin, para sa iyo. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise God! Kaya isang kakasaysayan po ng Syrophoenician woman o ang Sareptang women, ang woman of Sarepta, in 1 Kings chapter 17 verse 13. And Elijah said unto the Sareptan woman, and sabi niya, fear not, go as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and offer me for you. So, ibig sabihin, luluto siya ng tinapay, pakainin niya muna ang propeta ng Panginoon. Ang sabi nga sa Sareptan woman, ito ba ang aking pagkain ay mamatay na kami, isang dakot na harina, at kaunting langis. Kaunting langis, ang sabi niya. So, sa kaunting langis, ang sabi niya, maliit na langis. At sa kaunting harina. Pagkatapos, napakain ko sa propeta. Ang sabi ng Panginoon, baka kainin mo ako. Nahinayan ba ang Sareptan woman? Nahinayan ba ang woman of Sarepta? Hindi, sabi niya. Ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang ipinag-uutos ng Panginoon. Pakainin mo ang propeta ng Panginoon. At ikaw at iyong anak ay nakain din. Ibig sabihin, it is a sacrifice. Natila mo kasi mo, wala na nga ito. Ito na ang kabuhay, mamatay na kami. Pagkatapos, makakainin mo pa ang propeta ng Panginoon, ang ito ng Panginoon. Ibig sabihin, sinusukat ng Panginoon ang ating pong sakripisyo sa Panginoon. Pinagdalaman natin ang Panginoon. Sinusukat ng Panginoon kung talagang masunurin ka sa Panginoon. Di ba? Nung sinunod niya, sabi niya, wala na nga, isang takot-tahan na pagkatapos sa konting langis. Nung sinunod niya ang utos ng Panginoon sa propeta ng Panginoon, nung ginawa kong masinagi, kumakain niya ang propeta ng Panginoon. Mga kapatid, ang hibala ng Panginoon tuloy-tuloy. At kanyang lagayan ng harina, hindi naubusan, naglulutsong yung at kanyang lagay na labis na kaunti, habang nilagay na, hindi naubusan. Kapag sinunod mo ang Panginoon, nakahanda ka magsakripisyo namin, hindi ka mawalan, hindi ka ulangin ang Panginoon, laging mayroon. Kaya sinasabi natin, kulang pa ngayon sa akin, kulang pa ngayon sa akin, kulang talaga. Pero kapag sabihin mo, mayroong biyaya, mayroong pagpapala, mayroong pagkain, hindi ka ulangin ang Panginoon. Yan ang sakripisyo mo sa Panginoon. Pero kapag iniisip mo ka lang, kulang pa lang ito. Kulang talaga ang buhay mo. Di ba? Kaya na yung awit, ang Diyos ay hindi natukulang. Ang Diyos hindi natukulang ay maraming pagkukulang. No, di ba? Kapag may pukul, maraming, Panginoon, bigyan mo ako ito, bigyan mo ako ganyan. Pero laging late, laging kulang pa lang, di ba? Kaya, susukatin natin ang ating sarili. Ang paglilingkod sa Panginoon
Panginoon, tandaan natin, it is a sacrifice. Kapag hindi ka marunong sacrifice sa Panginoon, hindi rin mag-sacrifice ang Panginoon sa bibigyan tayo. Di ba? Dahil ang Diyos ay tagapagbigay ng gantimpala sa mga hindi nagsasawa na magsakripisyo sa Panginoon. Ang Galatians chapter 6 verse 9, ay sabi niya, be not weary in well doing, in due season ye shall reap it with faith. Na huwag tayo makahinawa sa paglilingkod natin sa akin, sa sakripisyo natin sa akin, dahil ang Diyos ay gagantimpala ang kapag hindi ka napapagod, hindi ka nang hinaya, hindi ka nang nasasawa. Ilalpuin natin ang Panginoon. Kung isa sabi mo, nakakasawa ka na. Nasawa ka ba? Mas nakasawa ka ba magkaroon ng hinga? Eh, kapatatao, nagsasawa ka ka. Eh, tingnan mo, may bayad ang ilaw, may bayad ang hangin. Lahat may bayad, tubig may bayad. Pero ang Diyos, nagpapabayad ba? Wala! Libre po! Yan po ang bigay ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon sacrifice sa Kanya. Kaya nga sabi sa Psalms 150 verse 6, everything that hath breath, praise ye the Lord! Praise ye the Lord! Ang lahat ay hinga ay mapuuri sa Panginoon. Kaya sasama sa akin, purihin ang Diyos. Ang mga tao kapag hindi nagpupuri sa Panginoon, nagsabi na ba yung pag hindi kayo magpupuri, mga bato magpupuri, ang bato ko, magkaroon idol. Di ba? Ikaw na yung magpupuri sa Panginoon, para masalamatan mo ang Panginoon, di ba? Takot na takot ang tao pag mayroong lindol. Nagsabi na Panginoon, Lord, ikaw may hawak sa lindol, ikaw may hawak sa mga bagay sa mundong ito, ikaw may hawak sa aming buhay, hallelujah! Salamat po, Panginoon! Kaya ang woman of Sarepta, hindi siya kinukulang dahil sinunod niya ang utos ng Panginoon. Kapag sinunod mo ang utos ng Panginoon, hindi tayo kulangin. Believe it. Hindi ka kulangin ng Panginoon. It is the message of God. Yes! Yes! Hallelujah! Yung isa sa niya, bakit wala kang sacrifice bigay sa Panginoon? Kasi lagi ang kulang. Kulang. Ay, wala kang makain. Wala kang maluto. Lahat binayad ko sa utang. Sana sacrifice mo sa Panginoon. Kaya kapag lagi yung sinabing kulang talaga ang iyong biyaya sa Panginoon. Pati hindi na mo kulang rin. Lagi kami sakit, lagi may problema. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon is a sacrifice. To give is sacrifice. To worship is sacrifice. Hallelujah. The time is a sacrifice. Everything is a sacrifice to the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya sinasabi po sa Psalms 51 verse 17, pansinin natin, ang sabi na, the sacrifices of God are a broken spirit and a broken and contrite heart, O God, thou will not despise. Ibig sabihin, ang sakripisyo sa Diyos ay masaktan ang iyong espiritu. Masaktan ka at mabagbag na damdamin at hindi mo nang kahamak ng Diyos. Ang tao hinahamak ka, nilalait ka. Ang Diyos hindi nilalait, hindi nakahamak. Ang ating mga sakripisyo hindi hinahamak namin. God, honor your sacrifice and maliit man ang ating. Ngayon puri natin ang Panginoon. Gusto ng Panginoon na masaktan ka. If you want to have a sacrifice, you need to be broken. Ano ba? Ano ibig sabihin ng bumukin? Bahala na, masaktan ka. Bahala na, mga kapatid. Mahiwalay. Ano sinasabi ka? Oh, sige, masamba ka, mawalan ka ng trabaho. Mawalan ka ng pagkain. Mawalan ka ng damit. Mawalan ka ng negosyo. Mawala ka ng customer. Kasi, sinasamba mo ang Diyos. Eh, matutoo ka na nun. May isang pastor na sabi niya, mga kapatiran doon sa Bible study sa Quezon City. Noong una, makaunti lang sila, nagluluto sila ng chupay. Dahil, sabi niya, kinakain tayo ng Bible study para nagpapanginoon na una. It is a great sacrifice nung sila po ay ang may-ari ng sumay ay pinahalagahan ang oras na sa Panginoon. Ang mga salita ng Panginoon.
Nung una daw sila ay nagluluto sila ng siumay na 1,000, 2,000. Ngayon, umaabot na kung minsan may order sa kanilang milyon, hindi na. Kaya nilang susinahan ang order dahil ay inuna nila ang ating Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, pinahalagahan mo sa namin, nagsakripisyo ka ng oras mo sa Panginoon, God will multiply His blessing. Amen. Amen? Kung minsan tayo ay nanghinayan sa oras eh. May gusto nyo sa ating na hindi nyo nabigyan ng ang order kasi inuuna nyo magustuhan, inuuna nyo sampa. Ang sabi na mayari, kung ayaw mo, sige, mahal mo sa iba. Hindi doon nakatulog ang customer na wala mo sa lumitan. Nagsisi sa niya. Patawarin mo ako, gusto na sabi ko na, sige, kung saan na kayo magbalusarin kayo, patuloy ko din kayo ng presyo. Ibig sabihin, huwag ka umasa sa tao! Huwag ka umasa sa customer mo! Huwag ka umasa sa erang tao! Umasa ka sa Diyos! Kaya naman natin tayo. Kung saan kinahin tayo eh. May kinahin tayo na isirado natin dita. May kinahin tayo na mag-absent tayo. May kinahin tayo ganito, ganyan na ganyan. Alam natin, kapag nagsakripisyo ko sa Panginoon, God honor our sacrifice and God will multiply the blessing if you will have a sacrifice. And iba po rin natin ang ating Panginoon. Kaya ay mga anak ng Diyos, kapag araw ng pagsamba, nag-sacrifice tayo sa Panginoon. Ay ba hindi? Ayaw isirado ang tindahan. Ayaw isirado ang kanilang mga bagay kasi ay sayang ang tinda, sayang ang oras, sayang ang tinda. Ibig sabihin ang hinayang ka sa Panginoon. Kaya huwag ka maghinayang at sacrifice sa Panginoon. God honor your sacrifice to the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Iginagalang ng Panginoon sacrifice siya at sacrifice siya sa Panginoon. Kapag ikaw, hallelujah, binigyan mo ng talaga ng ating Panginoon. Ngayon pala din ang ating Panginoon. Binigyan ang katotoon ng isang kapatiran. Ngayon, hindi na nila kaya order. Pero patuloy pa rin na nabagusabi hallelujah, maglingkod sa Panginoon dahil alam nila ang Panginoon ang binanggalingan ng lahat ng mga bagay. Hallelujah. Kaya nga sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo ang Panginoon, kaibigan kapatid, hallelujah, idaragdag ng Panginoon ang lahat ng mga pangailangan natin. Hallelujah. Kaya nakahanda ka masaktan, nakahanda ka mawalan, nakahanda ka mag-broken, at magbagay na mawalan ka, ngunit balikan ng Panginoon ang kawalan mo. Ano palitan natin ang nasira sa iyo? Kapag kaya naman palitan niya. Hallelujah po rin natin ang ating Panginoon. Believe it. If you don't believe it, it's up to you. Yan po ang gusto ko ng Panginoon. Na nakahanda ka mag-sacrifice. Are you willing to sacrifice? Hallelujah. And you must pay the price. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. So, ang Panginoon, para maligtas tayo. In John chapter 19, verse 34, but one of the soldier with a spear pierced his side, and with came there out blood and water. So, para maligtas tayo, nakahanda ang Panginoon na masaktan. Nakahanda ang Panginoon na masaktan ang kanyang katawan. Nakahanda ang Panginoon labas ang dugo. Nakahanda ang Panginoon palabas ang tubig upang tayo mabuhay. Upang tayo, hallelujah, magkaroon ng buhay na wala hanggan. Upang maligtas tayo. Kaya kung gusto mo, hallelujah, mabuhay. Kung gusto mo, hallelujah, praise God, magkaroon ng buhay. Nakahanda ka masaktan. Nakahanda mo ibigay ang bagay na nais mo ng ating Panginoon. Kagaya ni Abraham. Kaya nga sabi naman, God will multiply blessing ang iyong alay dahil ng buhangin sa dalampasigan. Kagaya ng, hallelujah, bituin sa kalangitan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, ang kaligtasan, at sabi po sa 1 John 5, verse 7 and 8,
there is a very good in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. But three are one. And the earth, the very good in earth is the Spirit and the water and the blood. So, bakit po the Spirit and the water and the blood? Kaya lumabas ang dugo at tubig, the water and the blood. Iyan po dito ang record sa mundo. It includes the Spirit. Dahil ang buhay ay Spirit. Yan ba? So, nakahanda ka masaktan. Are you ready to be broken? Are you ready to sacrifice? Kaya nga sabi ko yun, ang sacrifice sa Panginoon is a broken spirit and a broken and contrite heart. Masaktan ka para magkaroon ka ng buhay, para magkaroon ka ng biyaya sa Panginoon. Amen? Kapag ang tao hindi masaktan, wala mo, subukan mo ano? Subukan mo kung gusto mong kumain, kinakailangan ay magbigay ka. O, ang haning, para ka makuha ang haning, masaktan sila. Paalis sila kaya lumabas ang haning. Para lumabas ang biyaya ng Panginoon. Kung minsan lumabas ang pawis sa tubo. Hallelujah. Ang pawis ito, ang mga sakripisyo, kaya naman lang lumabas yan. At God will replace it in yung puri natin. Kaya palitan ng Panginoon. Kaya kasi si Job, nung nawala ang mga bagay sa kanya, God double his blessing. Na pinalitan ang may nawala sa kanya. Huwag ka maghinaya na tila baka mawalan ka. Kapag ang Diyos ay nagsasabi, mangyayari. Kaya nga, ang Panginoon, hindi siya nagkait ng kanyang buhay. Nakahanda siya na ialay ang kanyang buhay. Nakahanda ka ialay niya yung buhay. Dahil sacrifice mo sa Panginoon, ay yung mga anak na yung pamilya, yung buhay natin ng Panginoon. Hallelujah! Are you ready to sacrifice to the Lord? Amen. Yan ang gusto mo ng ating Panginoon. Nakahanda ka mag-sakripisyo sa ating Panginoon. In John, and Hebrews chapter 2 verse 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Ang diablo ay talunan na sabi. Kaya nga, inamay ng Panginoon ang kanyang laman ng dugo. Inamay niya, at siya po ay namatay. Sinasabi, ang Panginoon na nagpakamatay, hindi nag-suicide ang Panginoon. There is a difference than suicide and give his life to death. Ibig sabihin, ibinigay niya ang kanyang buhay na mamatay para tayo ay mabuhay. Yan pa. Ibig sabihin, ang ating katawan na kahanda aring mamatay ang gusto mo, ang nais mo, para ikaw mabuhay. Puri natin ang ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, gano'n na lang ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 31, I must die daily. Kailangan araw-araw mamatay ang ating physical life at kailangan mabuhay ang ating spiritual life sa Panginoon. Palakpakan din ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, kung nag-sacrifice ka sa Panginoon, ang buhay mo hindi na sa iyo, hindi sa Diyos na. Kaya gano'n lang sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 2 verse 20, for I am crucified with Christ, nevertheless I live. Ako ay naipang kay Kristo. Ang mga buhay ko hindi na sa akin ito, kundi na kay Kristo. And the life which I now live in the flesh, I live in the Son of God who loved and gave Himself for me. Ang buhay na ito, na ikinabubuhay ko, ay hindi na sa akin, kundi na sa Panginoon. Kaya, kapag ang buhay mo sa Panginoon, you will conquer death. Nagtagumpay na ang Panginoon sa kamatayan at mamatay at mabubuhay. Hallelujah! Ang mga anak ng Panginoon, hindi mo kinakatakutan ng kamatayan dahil ang kamatayan ay talunan na. Hallelujah. The death was already destroyed. But Jesus Christ died for us. Dahil sa namatay at sa nabuhay, mabuhay din tayo muli. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Sino gusto ko sa langit? Kapag gusto mo sa langit, papalitan ka ng Panginoon ng katawan. Hindi na itong katawan na ito. We will be transformed to corruptible to incorruptible. Corruptible to incorruptible. Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians 15 verse 15. When the trumpet of God will sound, at sabi God, the corruptible will change to incorruptible. Nakahulugan, it is a sacrifice. Kaya gusto ko ng Panginoon, mag-sacrifice tayo sa Kanya. At papalitan tayo ng Panginoon. Ang diablo ay nanluluko. Ang diablo ay nananakot. Ang diablo ay nanlilinlang. Hello? Kapag hindi tayo mag-sacrifice sa Panginoon, you are bound by the devil. Diba? Sinabi sa 1 John chapter 5 verse 19. Pansin natin, maliit ng salita niya, sabi na, ye are of God's little children, and the world lie in wickedness. Tayo ay nasa Diyos, at ang mundo ay hawak ni Satanas, hawak ng kasamaan. Kaya kapag minahal mo ang mundo, hawak ka ni Satanas. Hello? Kapag hawak mo ang mundo, ibig sabihin, ano ang mundo? Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Kapag nanginayang ka ng pera mo, kapag nanginayang ka ng oras mo, kapag nanginayang ka sa trabaho mo, naginayang ka sa negosyo mo, naginayang ka sa mga bagay, sa material na bagay, you are bound by the devil. Kaya gusto ng Panginoon, we must be set free from the bondage of Satan. But kung malaya naman tayo, kung nakahanda ka mag-sacrifice sa Panginoon, amen ba? Hallelujah. Nakahanda ka tayo mag-sacrifice sa Panginoon. God honor our sacrifice. God will bless the sacrifice that you have. And kaya balikan ng Panginoon ang sakripisyo mo sa Panginoon, yung palakpakan nila ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Yan po. Kaya matulog tayo, praise God, na sa salita ng Panginoon ating puso din. Kaya ang salita ng woman, sinunod niya, hindi siya kinulang. Kaya kailangan tayong tinukulang kasi we are not obedience. Hello? May utang dito. Bakit nababaon tayo sa utang? Sino nababaon tayo sa utang? Ibig sabihin mayroon tayong pagkukulang sa Panginoon. Yan po talaga. Kapag nabaon ka sa utang na hindi ka makahinga sa utang, may pagkukulang ka sa Panginoon. Dahil sabi sa Deuteronomy chapter 28, gagawin kita ang ulo at hindi bukod. Gagawin kita sa taas at hindi sa baba. Kapag sinunod mo ang utos ng Panginoon. Kaya ang sinunod ng Panginoon ay sacrifices. At kapag nag-sacrifice ka sa Panginoon, God will replace it. Delete it. Yan pala natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan po sa ating Panginoon. Kaya kapag hindi ka naniniwala, umasa ka sa tao, hindi ka umasa sa Diyos, umasa sa tao. Hello? Then naman, isipin natin, saan ka umasa? Sa tao o sa Diyos? Sa bumbay, sa pera, sa mga bagay? Ang Diyos ay nasisilos. God is a zealous God. Kapag umasa ka sa tao, ibigay ka ng Panginoon sa tao. Yan po. Kaya gusto ko ng Panginoon, hallelujah, na mag-isip kayo sa katotohanan, na huwag natin nilitahan ng Diyos. Kasi nililitahan natin ng Diyos. Kaya nga, talunan ni Satanas, kapag nanatili ka sa mundong ito, you are bound by Satan. Kasi gusto ni Satanas nakawakan ka niya. Kaya nga sinasa 1 John 2:15, love not the world, neither the things in this world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. Kapag mahal natin ang mga bagay sa mundo, we are not willing to sacrifice because of him. Ibigay ka ng Panginoon sa mundo. Dahil ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagpapasya. Hindi nalis ng Panginoon ang ating pagpapasya. Hindi nalis ng Panginoon ang ating decision. Yan ang ating pagpapasya yan. Your decision. Kaya ang part natin yung sacrifice. Ang tanong ko,
Nakahanda ka ba mag-sacrifice? Hallelujah. Are you ready to have a sacrifice to the Lord? Kaya nga, ito, si Solo, nung siya ay nagsakripisyo sa kanyang reliyon na lahat ng kanyang makita na nagsasamba sa mga Kristiyano ay kalagkarin niya ay dahil akala niya kanyang reliyon na Judaism ay tama. Ay ang Panginoon nag-intervene, ang Panginoon na mamagitan. Ang sabi sa Acts chapter 9 verse 4 and 5. And he kneeled to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why thou persecutest thou me? And he said, Thou art, who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. So, nasupasok siya dahil ang Panginoon ay mabagitan dahil lahat ng mga nakikita niya kalagkarin niya. Kapag inuna mo ang Panginoon, kapag binigyan mo sa sakripisyo ng Panginoon, God will intervene. Ang Diyos ay mamagitan. Hindi niya nais masaktan ang kanyang mga anak. Hindi niya nais na malibol ang kanyang mga anak. Pero sabi namin, hey, the gates of hell shall not prevail against it. Upon the church of mankind, ang pintuan ng kamatayan, hindi magtagumpay sa church ng Panginoon. Sa Matthew chapter 16 verse 18. So, gusto po ng Panginoon na hallelujah, being the church of God, tayo ay templo ng Panginoon, hindi niya nais na sisirain ni Satanas. Dahil talunan ni Satanas. Kaya nakamagitan ng Panginoon. Kaya, kapag tayo maasa tao, may security guard ka, may kang nautangan, mayroon kang negosyo, mayroon kang trabaho, para nakasandal ka dyan. Kapag nakasandal ka dyan, you are bound to the devil. Kaya sabi sa 1 John 5 verse 17, we are God, little children, but the world lie in wickedness. Sa translation, ang mundo ay hawak ng diablo. Kapag nakasandal ka doon sa mga bagay sa mundo, you are bound by the devil. Kaya kailangan ka nakasandal sa mundo, nakasandal ka sa Panginoon. Hindi ka nakasandal sa Panginoon. Nakahawak ka sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When you pray, declare the word of God. When you say to the Lord, declare the word of God, at God will perform His words. Ideklara mo ang Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, at ang Panginoon hindi nagsisignal. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, akala ni Saulo ay ang reling mama na. Kaya makikita ng Panginoon. Kaya pinili siya ng Panginoon, kita ng kwenta niyang puso. Eh, nasubasok siya, nabulag siya. Nung nabulag siya, nagsabi na pupunta ka doon. Kaya Ananias, pagbrikan niya. Nagsabi na, Panginoon, mamatay tao, pinalagkan na ang mga kasamahan, ang mga anak mo, Panginoon. Hindi. Pinili ko siya na mag-sakripisyo dahil sa akin. Ano sabi na ba? Pinili ko siya na mag-sakripisyo dahil sa akin. Kapag pinili ka ng Panginoon, nakahanda ka mag-sakripisyo. Manatalakan natin ang ating Panginoon. Pinili siya ng Panginoon para mag-sakripisyo sa Panginoon. Nayalay na kanyang buhay, kahanggang sa kamatayan. Kaya paglilipod sa Panginoon, it is a sacrifice. Ngayon ba? Isang mundo, gusto entertain ka sa mundo. Ang paglilingkod sa Panginoon, handa kang sacrifice, mainit man, malamig man, tanghali ka na, hindi ka nagsakripisyo, maaga ka pa sa Panginoon para makagarandiyahin ang Panginoon sa iyo niya. Eh, baguhin natin ang ating higdaan sa Panginoon. Eh, baguhin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sabi niya, I am crucified with Christ. Eh, bakit ba kay Kristo ang buhay mo sa Panginoon na? Eh, ba? Eh, di ba? Salamat sa Panginoon sa mga agad dyan. Pero kung matangtang, natanghali na kayo, baguhin natin ang ating sarili. Kung mabaagan kayo, gumising sa trabaho, nakakaya sa mga impilok pa sa Panginoon, late ka na. Hello? Praise God, huwag kayo sa tandi kayo pinagtamaan. Mahal kayo ng Diyos. Gusto ng Panginoon na matutuwa kayo. Hallelujah. I don't want to hurt you, but God wants to hurt us para mabuhay tayo, para magpakain tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan ang gusto mo ng ating Panginoon.
Praise God! Hallelujah! So, kaya nga sabi po sa Luke chapter 9 verse 23, I said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Pansinin natin ang sabi ng Panginoon, kung sinong susunod sa Kanya, ay kalimutan niya ang kanyang sarili at talikuran ang mga bagay at pasanin ng cross sa sunod sa Kanya. Kapag sunod ka sa Panginoon, nakahanda ka na talikuran ang anumang bagay. Kung ayaw nila, ikaw ang una. Parang sinasabi ng iba, mga anak, maanak kayo doon, mamaya na ako. Ang mga anak mauna, pero ang magulang, nahuhuli. Kaya gusto ng Panginoon, kapag mauna dapat ang magulang na uunahin niya na dala na sa Panginoon. Yan gusto ng Panginoon. Kaya pasanin mo ang cross, marami na yung cross na kailangan ng sakripisyo natin sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yung mga yung mga sirado-kantado, maaga pa. Yung mga sirado-kantado, maaga pa. Pero kasi, basta maaga naman sila, ilang minuto lang sila, tapos na kaya. Kasi, kahit na sila hindi kulang sa salda ng Panginoon, pero nagsakripisyo sila. Amen ba? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! We are willing to deny ourselves. Kailangan mo kalimutan mo mga bagay. Kasi natanghali kasi magluluto ako, kumain pa ako. Alam mo kapag araw ng pagsamba, kumain, huwag ka na kumain. Di ba? Kapag araw ng pagsamba, kumain, kapag gutom ka, ang iyong katawan, busugin ka ng Panginoon. Hallelujah! Bakanyang pagkain espiritual na natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ito po. Subukan mo kapag busog ka, wala kang ganang lumakad, gusto nang matulog. Ito po. Kapag busog ka, ayaw mo lumakad, gusto mo matulog. Kasi ating katawan, kapag busog, gusto nang matulog. Di ba? Pero kapag gutom ka, malisik ka. Kaya gusto mo gutom ka, bubusugin ka ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Salita ng Panginoon. Eh po, busog mo ng ating Panginoon. Gutom ba kayo? Busugin ka ng Panginoon. Kapag busog na kayo, sabi na busog na kayo. Hindi na papakainin mo, busog ka na. Di ba? Yan po. Hallelujah! Kaya nga sinabi po sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you be proved and acceptable in the perfect will of God. Ano pala natin ang Panginoon? Acceptable in the perfect will of God. Reasonable in the perfect will of God. Kaya ang paglilingkod natin sa Panginoon is reasonable service. Kung bakit ay reasonable service? Because you offer our body, a living sacrifice. Everybody say, a living sacrifice. Buhay na sakripisyo sa Panginoon, sa pagsamba, yan ang rason ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Ang mundo ay wala ng kabanalan. Ang sabi nila, huwag ka na mangalang kabanan, wala kang membro. Alam niyo po, may membro at walang membro. Ang salita ng Panginoon ay kayo ay membro ng Panginoon, hindi kayo membro. Kapag membro ka ng Panginoon, kapag tupa ka ng Panginoon, masubukin ka sa Panginoon. Amen ba? Amen? Kasi sinabi ng Panginoon sa John 10:27, my sheep hear my voice, and they will follow me, and I will give them eternal life, those that pluck into my hands. At sabi nyo, bibigyan ko kayo ng buhay, wala makuha sa aking mga kamay. Dahil ikaw masunurin. Ang mundo ngayon, hindi nakasakripisyo. May sa mga babae, ay, ang init na init. Putulin mo, kaguhin ka lang yan, paisiin mo kasi manalig, baka mabilis. Hello? When is your sacrifice?
sacrifice. Alam mo kung habang mo, it is a your sacrifice. Believe it. And God will bless your sacrifice. Eh ba? Hindi po. Nainitan kasi. Mayroon naman ka ng tao ngayon, mukhang ba? Nakashort na rin po kasi mainit eh. Mas mainit sa impyerno. Kaya pag-init mo sa mainit sa sacrifice, mainit sa Satanas. Kasi lusyang ka na, kasi ganito, kasi ganyan ka. Nainggit si Satanas, gusto ni Satanas mapaimpero tayo lahat. Gusto ng Panginoon ang sakripisyo sa Panginoon. Huwag mo alisin ang kabanalan sa Panginoon. Hallelujah! But God honor your sacrifice! Ayun ba? Titignan mo ngayon walang ganang samba. Putol ng buhok, minsan na ay lumakad na asyok, minsan na exit na lang. Sinusunod na ang uso ng mundo. Kapag sinusunod mo ang uso ng mundo, you are bound by Satan. Ay po. Ang iba gusto, I want to have a mega church. Ay huwag na ipapangalang religion kasi hindi na kinakailangan ng ng altar call, hindi na kinakailangan. So hindi na kinakailangan. Kasi hindi ganyan, huwag na kayo magwala. Kasi professional tayo. Ang pagsamba sa Panginoon hindi professional. Ang pagsamba sa Panginoon, sabay ko sa Espiritu ng katotohanan. Hallelujah! Hallelujah! Bahala na alam ang nangyari. Pasabahan pa ngayon. God honor your sacrifice. And ba? Sa ikaw sa Panginoon, puhin mga Panginoon. Lord, hallelujah! Give your praise to the Lord. Hallelujah! I will bless the Lord. Amen. Nalaalala ko ang sabi ng alas sa temong simbahan, sabi niya, Pastor, dito walang praise the Lord. Dito walang hallelujah, walang palakpak dito, pinakailangan. Tuloy lang. Walang palakpak, walang praise the Lord, walang hallelujah, walang pagpupuri. Paano? Tukod lahat. Puro tahimik lahat. Sa langit, hindi tahimik ang mga kaluluwa mo. Sa langit, ang kanilang tahimik. Walang tigil ang pagpupuri sa minsan. Holy, 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 Lord God Almighty, which is the first of God. Hallelujah! Hallelujah is worthy of praise. Kaya magsamba sa Panginoon, praise God, kapag magsamba ka sa Panginoon, ang God will bless you. Kapag pumunta ka dito, nakaupo lang, kahimik lang, para paglabas mo, wala. Kasi hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Kapag pumunta ka sa Panginoon, purihin mo ang Panginoon sa Panginoon, Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan ang gusto mo ng Panginoon, hallelujah, hallelujah. At God honors your sacrifice. God honors our sacrifice. Kaya ang ating katawan, kapag nagsamba ka sa Panginoon, wala kang sakripisyo, kulang yun. Hello? Are you there? Kapag nagsamba ka sa Panginoon, wala kang sacrifice na ibigay, kulang ang pagsa. Kaya sabi ng Panginoon, Abraham, dalhin mo yung anak para isakripisyo sa Panginoon. Kapag magsamba ka sa Panginoon, mayroon kang dala-dalang sakripisyo sa Panginoon. Mayroon ba tayong dala-dalang sakripisyo sa Panginoon? Yes. Ang iyong katawan, ang iyong tithe offering, it is a sacrifice. Wala ka naman din natin. Yan po. Alam mo, kapag hindi natin dinala ang sakripisyo natin sa Panginoon, sinabi mo kulang palagi, kulang ka talaga. Hello? Dili. Kapag sinabi palagi, kulang talaga palagi sa iyo. Laging kulang, laging may utang, laging nabayaran, wala kang nabayaran. Kaya salitang buhay. Isang takot na lang sa takot. Nung sinunod siya ng Panginoon, hindi na umubos ang kanyang takalan, hindi na umubos ang langis. It is a miracle if you obey God. Hallelujah. Sacrifice God will not. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po ipagkait ng Panginoon ang mga bagay na mabuti para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 21, ang sabi niya, if anyone therefore purge himself from this, kung ang sino mang nais na lilinisin niya ang kanyang sarili, he shall be a vessel unto honor. He shall be a vessel unto honor. Kung hangad mo na maging malinis sa Panginoon, kinakailangan maging sisiglan ka ng marangal. Hindi lamang marangal
sanctified. Hindi na. Kapag sanctified, to make the master use and prepared unto every good works. God will use us if you are a vessel that is honor and sanctified. Ikaw ang gusto nakalam sa iyo sarili na hindi ka karapat-dapat, hindi ka honorable. Kaya nga sabi na pa yun, ang honorable, hindi ba kami? Yung mga presidente, honorable, ang mga presidente niya. Pero ang mga anak ng Diyos, honorable, hindi sila galang-galang. Ang tanong kagalang-galang ka ba o kalpas na tayo? Alam niyo po, kapag ang salita ng Diyos ay hindi mo ginagalang, hindi ka rin gagalangin sa libutan. Kapag ginalang mo salita mo, igagalang ka rin sa libutan. Dahil God honors your sacrifice. At ang gusto mo ng Panginoon, sanctified mo tayo sa Kanya. Ibig sabihin sanctified, nakikita talaga ang ating katuwiran at kabanalan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At hindi ka gagamitin ng Panginoon at hindi mananan ng Espiritu ng Panginoon kapag hindi ka honorable at willing to sacrifice. Kaya, gusto ng Panginoon lahat ay mapuspos ng Holy Spirit. At hindi ka mapuspos ng Holy Spirit if you are not willing to sacrifice. Alam niyo po, pakita ko sa inyo, nung nag-aral ko sa Bible School, sabi ng missionary sa akin, Jimmy, hindi ka pwede tagapin dito kasi wala akong Espiritu. Sabi ko, bakit wala akong Espiritu dyan? Naka-invite lang sila nakatanggap ng Espiritu, bakit wala? Eh, hindi ba? Ilang taon ko lang nagsisimba. Hindi ako magsalita ng ibang ika pa. Hindi lang sabi. Bakit yan? Tungo ba ang mga Espiritu Santo? Kaya sabi ng mga isip pa, wala Espiritu Santo, Espiritu Santo, ito ko yan. Kaartihan lang yan. Sabi ko, sinabi naman ng kasulatan, hindi ka pwede kung saan ka ng Panginoon. Dahil sabi ko sa kanya kasulatan, sa Acts 2, verse 1 to 4, and chapter 2, verse 11, they are speaking tongues, the wonderful works of God, ang salitain ang Lord of Panginoon. Kaya sabi sa Acts 2, verse 4, when they are filled with the Holy Ghost, they began to speak with other tongues as the Spirit did utterance. Nung sila na po sa Espiritu Santo, nasalita sa mga lumula. Alam niyo po, marami na lalaki sa akin, hindi ako napupuspos. Bakit? Parang isip ko na wala namang kasalanan. Hindi naman ako babae ko, hindi naman ako lasik ko, hindi naman ako ganyan, hindi ganyan. Parang isip ko sa ka, self-righteous ka. Kapag lumapit ka sa Panginoon, self-righteous ka, kagaya ka ng pakasiyo. Panginoon, hindi ako kaya ng publikano yan, kasalanan yan, lupas yan, makanakaw yan, ako Panginoon, sumasampa sa'yo, nabigay ako sa'yo, hindi ko ganyan. Hindi ka mapuspos sa Espiritu. Ang gusto ng Panginoon, a sacrifice, a broken heart, you are willing to be broken, you are willing to pay the price, you are willing, hallelujah, to humble yourself. Ang contrite heart, ibig sabihin, mabagong na puso, ibig sabihin, nakahanda na magsisisi ng kasalanan. Huwag mo sabihin, wala kang kasalanan. Sino tao walang kasalanan? Lahat tayo ng kasalanan. Kapag hindi mo matanggap ang Espiritu Santo, ikaw ang may problema, hindi ang Diyos. Hindi ba? Ang hangad ng pastor, ang hangad ng Diyos na mapusto tayo ng Holy Spirit dahil sabi naman, I will pour out the Spirit upon all flesh. Kapag nag-sacrifice ka sa Panginoon, ipagkaloob ng may Espiritu Santo para maging maligaya ka, para masiyahan ka, para magkaroon ka ng kalumpay, para magkaroon ka ng magpapala sa ating Panginoon. Amen ba? Amen? Kapag sinunod mo ang layaw mo, hindi ka nag-sacrifice. Kapag sinunod mo ang tao, hindi ka nag-sacrifice. Sundin mo ang Panginoon. Yes. Ano ba gagawin natin ang Panginoon? Sundin mo ang Panginoon. Hallelujah. And God will use you. And God will use you and prepare enter every good works. Amen? Handa sa anumang gawain. Kaya, ang huling talata ko, huling po kayo na tayo lahat. Inabot ko ng oras ko. Ang sabi, by Him, therefore, let us offer a sacrifice
of praise to God continually. That is the fruit of our lips. In Him, let us offer a sacrifice unto the Lord continually. Kapag naririto po tayo, maghandog ka ng sakripisyo ng pagpupuri sa Panginoon. Huwag mong itipong ang iyong bibig. Open your mouth. Sabi sa Psalms 81 verse 10, open your mouth and God will fill you with the Holy Ghost. Kaya let us offer a sacrifice continually and giving thanks to the Lord. Ang mapuspus ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kaya, hallelujah! Lumapit sa Panginoon, hallelujah! Maraming konti. Pupunta kayo sa altar. Kaya alay natin ang sakripisyo natin sa Panginoon. Lord, I offer, hallelujah, sacrifice to you. Hallelujah! Amen. Sige, mamaya ang tungkulan. Hallelujah! Tayo nalalangin muna. Dahil nabot tayo ng oras. Pray tayo sa Panginoon muna. Sacrifice sa Panginoon. Sige. Hallelujah. Anong sakripisyo mo sa Panginoon? Magpupuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ibuka mo yung bibig sa Panginoon. Pasalamat ka sa Panginoon. Kaya sa kalamalaya sa kiya. Kalamalaya sa kiya. Sanda kalamalaya sa Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, na walang sakripisyo kami sa iyo. Kulang ang sakripisyo namin sa iyo po, Panginoon. Lord, puspusin mo ang aming pusong kaisipan. Puspusin mo, Panginoon, ang iyong mga anak, ng iyong Espiritu Santo, ang aming mga bibigyan magpupuri sa iyo, magpasalamat, magsakripisyo sa iyo. Ibuka mo ang bibig mo. Sabi mo, Lord, I offer my sacrifice to you, Lord. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa Espiritu Santo. Salamat po sa kagalingan po, Panginoon. Sige, magpasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah, sa pagpapasalamat sa Panginoon. Dadaloy ang kapangyarihan. Dadaloy ang biyaya. Dadaloy ang pagpapala. When you begin to give thanks to the Lord. Hallelujah. It is a sacrifice of praise if you give thanks to the Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa kagalingan. Kaya sa kalamalaya sa kiyo. Salamat po sa iyong kabutihan po, Panginoon Lord. Hindi mo kami pabayaan. Hindi mo kami kukulangin po, Panginoon Lord. Magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Huwag kayo magtiwala sa trabaho namin. Huwag kayo magtiwala sa tao. Huwag kayo magtiwala sa pera. Huwag kayo magtiwala sa pambagay. Magtitiwala sa iyo. Mapalad ang magtitiwala sa iyo. At siyang mabubuhay. Hallelujah. Hallelujah. Blessed are they that trust in the Lord. And they shall live. Hallelujah. 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 Come on. Pray to the Lord. Give a sacrifice of prayer. Give a sacrifice of praise continually. Hallelujah. That is the fruit of our lips. To give thanks to the Lord. Sige, hallelujah natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. 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 Purihin ang iyong pangalan po, Panginoon, Lord. Purihin ang iyong pangalan po, Panginoon. Patawarin mo kami. Patawarin mo sila po, Panginoon, Lord. Yes, at kalamalaya sa kaya sa kaya, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Amen and amen. Sige, purihin mo, Panginoon. Purihin mo, Panginoon. Hallelujah.